Pansariling pagtugon sa panahon ng kaligtasan. Learning Competency 1A. Nakakikilala ng mga wastong pagtugon sa panahon ng kalamidad. Pagmasdan nitong larawan. Sino sa larawan ang tila handa sa kalamidad? Sino ang tila hindi? Ano kaya ang maaaring mangyari sa bawat isa sa kanila? Sa mga panahong may sakuna, may mga taong agad na ligtas at may mga hindi. Alamin natin kung ano ang dapat gawin para tayo ay maging handa. Hindi natin hawak ang mga kalamidad, pero may magagawa tayo para paghandaan ito. Wala tayong kontrol kung kailan darating ang kalamidad, pero nasa atin ang kapangyarihang maging handa. At dito nagsisimula ang ating pagiging responsableng mamamayan. Para lalo nating maunawaan ang ating aralin, pagkahulugan muna natin ang salitang kalamidad. Ano nga ba ang kalamidad? Ang kalamidad ay isang pangyayaring may dalang malawakang pinsala o banta sa buhay, ari-arian at kapaligiran, dulot ng natural o gawa ng tao. Ito ay maaaring biglaan at mapanganib. Ito ay maaaring likas gaya ng bagyo at lindol o gawa ng tao tulad ng sunog o aksidente. Lahat tayo ay maaaring maapektuhan, bata man o matanda. At mahalaga rin na malaman mo na ang Pilipinas ay madalas tamaan ng kalamidad. Alam mo ba kung bakit? Narito ang ilang dahilan. Una, dahil sa geographic location nito. Ang Pilipinas ay nasa Pacific Ring of Fire, kaya madalas tayong makaranas ng lindol at pagputok ng bulkan. Nasa typhoon belt rin tayo. Umaabot sa 20 hanggang 25 na bagyo kada taon ang pumapasok sa ating bansa. Pangalawang dahilan, dahil sa archipelagic structure o kapuluan nito. Binubuo tayo ng libu-libong isla, kaya maraming lugar ang vulnerable sa storm surge, baha at landslide. Pangatlong dahilan, dahil sa climatic conditions o panahon nito. May dalawang pangunahing panahon, tag-init at tag-ulan. Sa panahon ng tag-ulan, mataas ang banta ng baha, bagyo at landslide. Ang lokasyon, istruktura at klima ng Pilipinas ang dahilan kung bakit tayo ay isa sa mga bansang pinakaapektado ng kalamidad. Kaya ang pagiging handa ay hindi lang dapat tuwing may bagyo, kundi araw-araw. Pero paano nga ba maging handa para sa kalamidad para manatiling ligtas? Ano ang mga wastong pagtugon para rito? Ito ang ating sasagutin sa mga susunod na slide. Narito ang mga wastong pagtugon sa kalamidad. Una, makinig sa balita at babala ng gobyerno. Sa bawat sakuna, ang tamang impormasyon ay buhay. Makinig sa mga opisyal na balita sa radyo, TV o social media, gaya ng Pag-asa, NDRRMC at lokal na pamahalaan. Mahalaga ito para malaman kung ligtas pa bang manatili sa inyong lugar o kailangang lumikas. Huwag maniwala agad sa haka-haka. Ang impormasyon ay unang sandata sa pagiging ligtas. Pangalawa, maghanda ng emergency go bag. Ang go bag ay isang backpack na naglalaman ng lahat ng kakailanganin mo sa emergency, gaya ng tubig, pagkain, gamot, flashlight, extra na damit, face mask, ID at mga importanteng dokumento. Dapat ito ay nakaredy kahit walang abiso ng sakuna. Isipin mo ito bilang buhay mo sa bag. Sa oras na kailangan mong lumikas agad, ito ang kakampi mo. Pangatlo, sumunod sa evacuation orders. Kapag may abisong lumikas, gawin ito agad. Huwag nang balikan ang gamit. Mas mahalaga ang buhay kaysa sa ari-arian. Makipag-ugnayan agad sa pamilya at alamin ang evacuation area. Ang bawat segundo ay mahalaga, kaya sumunod agad-agad. Pang-apat, maging kalmado at alerto. Sa oras ng sakuna, madali tayong magpanik, pero ang kalmadong isipan ang magliligtas sa iyo. Huminga ng malalim. Sundan ang mga drill na itinuro sa paaralan o komunidad.
At kapag alerto ka, hindi mo lang maililigtas ang sarili mo, kundi pati ang iba. Panghuli, tumulong sa kapwa kung ligtas. Kung ligtas ka na, tignan mo ang paligid. May matanda ba o batang nangangailangan? Ipakita ang diwa ng bayanihan, ang pagtutulungan sa gitna ng panganib. Ang simpleng tulong ay maaaring makaligtas ng buhay. Sa oras ng kalamidad, ang pagiging mabuting kapwa ay isang tunay na kabayanihan. Ngayon naman ay tunghayan natin ang iba't ibang uri ng kalamidad na nararanasan sa Pilipinas at ang mga wastong pagtugon para sa mga kalamidad na ito. Bagyo. Makinig sa babala, maghanda ng go bag, manatili sa bahay. Lindol. Duck, cover, and hold. Lumayo sa bintana, lumabas kapag ligtas. Baha, lumikas agad, iwasan ng tubig, iangat ang gamit, iwasan ng kuryente. Pagputok ng bulkan, magsuot ng face mask, iwasan ng danger zone, lumikas kung kailangan. Landslide, lumikas kapag may babala, iwasan ang matarik na lugar. Makinig sa local government unit or LGU. Sunog, huwag magpanik, gumamit ng fire exit, tumawag sa bombero. Tsunami, tumungo agad sa mataas na lugar, huwag bumalik hanggat walang abiso. Heatwave, uminom ng maraming tubig, umiwas sa sikat ng araw, manatili sa malamig na lugar. Iba't ibang kalamidad, iba't ibang tamang tugon, pero iisa ang layunin, ang kaligtasan ng bawat isa. Konklusyon ng aralin, hindi natin mapipigilan ang kalamidad, pero kaya natin itong paghandaan. Ang kahandaan ay tungkulin ng bawat isa. Hindi kailangang maging bayani upang tumulong. Minsan, sapat na ang pagiging handa.